Magandang araw ulit, sa inyong lahat. Ito na naman ako, si BA, si Grace, okay? At tuloy natin yung pagsagot natin sa mga pinapakalat ng OWI ngayon o ng mga vloggers na yan na mga um, ewan magsalita ng pang-personal. So, itakal natin yung sinasabi nila na bakit daw tiniwalag sila ka Tenny, si ka Angel, si ka Lottie, si ka Mark. O diba? May sagot sila. Bakit tiniwalag si ka Tenny, si ka Angel, si ka Mark, at si ka Lottie? Ang sagot nila, ang pagsasabing si Tenny, Angel, Mark, at Lottie ay itiniwalag na walang mabigat na kasalanan ay isang pagmamangmaangan sa katotohanan na hayag na ngayon sa lahat. Siya ay nagtiwalag pagkatapos ng mag-upload sila ng video sa YouTube kung saan sina Angel at Tenny ay nagpahayag na nanganganib daw ang kanilang buhay. May 10 minutes di umano ang dinukot at nakawawala at magikayat na kumilos ang mga kapatid sa iglesia laban sa pamamala. Hindi kasalanan ng pag-upload ng video sa YouTube, ngunit ang ginawa nila ay nagsinungaling, nagasik ng pagkakabahagi o pagkakampi. Ang paghikayat ng paglaban sa pamamahala ng iglesia. Sa mga kaanim sa iglesia ni Kristo ay nakakaalam ng mga aral na nakasulat na Biblia. Ang mga ito ay malaking kasalanan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Nagsinungaling ba sila? Ay, nako. Etong gumawa nito, kasi naman yung nasa likod nitong nilabas nila na to. Ang masasabi ko lang, hindi sila Tenny ang sinungaling, kayo. Yung video na yun ay ginawa dahil na kailangan ng gawin dahil kahit anong paabot kay EVM ng pamilya para makausap siya, magkausap-usap sila, ay ayaw pagbigyan. Okay? Ilang beses silang nagpunta sa Central. Katunayan yan, si Purifikasyon, siya mismo ang makakapagsabi. Pag hindi niya sinabi at di niya inamin na nagpunta sa kanyang pamilya, nuknukan siya ng sinungaling, okay? Ilang beses silang pumunta, hindi sila pinakinggan, okay? Hindi sila hinarap. Yan ay sa utos ng magaling na asawa ni Eduardo. Hoy, Bebelin, eto pakinggan mo. Ilang beses silang nangahas na lumapit, pero hindi sila pinagbigyan. Mabait nga sila ka Tenny, kasi alam niyo kung sa iba-iba nangyari yan, ay naku, baka naman pa, nagsalita na sila. Pero hindi nanahimik pa rin sila, nagtiis pa rin sila dahil sa kalokohan ng mga nasa Central. Sige, balik tayo sa issue na naglabas ng video. Bebelin, alam mo ba kung bakit inilabas yung video na yon? Nung nilabas yung audio na yun, ako yung unang-unang nakarinig. Pinadala sa akin para kung ano ang masasabi ko tungkol dun sa audio na yun. Okay? Ikinakinggan ko. Dahil sa totoo lang, yung sinabi nila dun totoo. Bakit kanyo? Ako tagahanap ng mga nawawalang ministro yung mga pinagdudukot nila. Ako yun naghahanap. So kung merong nakakaalam ng katotohanan sa pagdukot nyo, kasi ako yung naghahanap. Ako yung umiikot para hanapin sila. At ilang beses, alam niyo ba na sa tuwing lumalabas ng compound nila, ang pamilya, ang daming nuknukan ng mga nakabuntot na motor, kung saan sila sinusundan, kung saan sila pupunta, tiniis nila yan. Mula nang matay ang KRD, mula nang namayapa, hindi na nila tinantanan, sinimulan na nilang sundan kung saan-saan. Lahat nga ginawa nila, ultimo sa klase. Sinungaling ang ministro magsasabi, lalo ka na, DVO. Pag hindi mo, alam mo, kayo ang unang gumawa ng pang-aapi dun sa magkapatid. Kaya nga huminto sila sa pagkaklase dahil sa ginawa nyo. Bakit?
Namamayagpag kasi kayo eh. Ewan, I don't want to use the word uto-uto. Pero that's kabaligtaran pa ng salitang uto-uto ang masasabi kong adjective para sa inyo. Etong mga nasa sentral, nanuknukan ng yayabang. Ang galing gumawa ng kasinungalingan. Nung napakinggan ko yung audio na yun, ang sabi ko, ito malinaw. Hindi natin pwedeng pang ilabas kasi audio lang. Baka sabihin na itong mga hunghang at mga epal sa Central, hindi mismo si Kateni nagsalita. So, sabi ko, kailangan merong mag-i-endorse na si Kateni talaga yung nagsasalita na yun. Hindi naman pwedeng ako yung magsalita, wala ako sa karapatan, wala ako sa posisyon. Nung time na yon, ay inaabangan na namin yung paglabas ni ITS. Okay? Dalawa yung mga pangyayari na yan na binantayan ko, inantabayanan ko, hinarap ko. Okay? Kaya sabi ko, kapag nakalabas si ITS, siya na lang yung mag-endorse. Kaso nga that time, hindi pa nakakalabas no? Hindi pa siya nakakalabas. So, ang sinuggest ko ay baka pwede si Ka Angel ang mag-endorse kay Kateni. Okay? So, ayun. Nangyari nga. Ka Angel ang nag-endorse kay Kateni para patunayan na si Kateni talaga yung nagsasalita nun. Ng katotohanan. Totoo naman namimiligro yung buhay nila eh. Actually, sa Facebook ni Kaloti, ang daming mayayabang. Ay naku, sobrang daming mayayabang na nagko-comment doon. Kesyo, bakit daw hindi sabihin sa ABS-CBN? Bakit daw ganito, ganyan? Ay nakteteng. Nung nasabihan sila, ay yung mga nawalang lahat. Yung mga kayabangan nila, hindi naman pala nila kayang panindiganan. Hanggang yabang lang pala. Ang daming nagko-comment nun. Tapos may mga threat pa na natatanggap sila Kaloti. Tapos sasabihin nyo, nagsisinungaling sila. Ikaw, Eduardo, kung kinausap mo yung magulang mo at hindi ka takot na kausapin yung nanay mo, tapos yan kaso masyado kang kinakatakutan mo para kausapin yung nanay mo? Sa kanya ka lumabas. Tapos gagawa kayo ng ganito? Mabigat yung rason bakit sila itiniwalag. Hello? Sila humihingi lang ng tulong dahil yung dapat na tumulong sa kanila, nakadugo nila, tengan daga. Kasi marami nang ginawa Marami na silang ginagawa. Di ko lang alam kung tinatabla ng kahihiyan si Eduardo para hindi kausapin yung magulang niya at mga kapatid niya o sadyang pinanindiganan niya na yung ginawa nilang pangloloko sa iglesia. Panloloko sa iglesia yung ginawa nila. Bakit kanyo? Self-appointed siya At yan, balibaligti rin man ng dokumento, mapapatunayan na self-appointed siya. Iniluklok niya yung sarili niya. Sa tulong ng asawa niya at yan si Sergio Santos ng iba pang sanggun ng pagkakataon na yan. Tapos sasabihin nyo, sinungaling sila? Nagtiis sila. Alam niyo yung ginagawa nyo sa kanila? Pinalayo niyo yung mga kapatid. Ayaw nyong makakausap ng sino man sa kanila. Wala nga kayong konsensya Bakit kanyo? Isipin mo yung magulang mo, pasusundan mo. Bakit mo kailangan pasundan? Bakit kailangan yung gipitin ng husto yung pamilya? Nanganganib yung buhay naman talaga nila At saksing buhay ako dun sa panganganib ng buhay nila. Kayo yung sinungaling. Sa dami ng ginawa nyo. Sa
sa dami ng mga kasinungalingang ginagawa niyo sa mga kaanib. Sa katunayan, duwag kayo. Every time na may mga nangyayari, ano sasabihin niyo? Magme-message kayo, magte-text blast kayo na ganito, ganyan, ginigipit ang iglesia. Paano gigipitin ang iglesia? Ha? Sa lahat ng departamento ng iglesia, sa lahat ng departamento ng gobyerno, halos ang mga nakaupo, yung mga pinagluluklok nyo, yung mga bataan nyo. Ha? Infiltrated ang gobyerno dahil sa mga niluklok nyo. Bakit nyo iniluklok? Para may protection kayo. Kasi ang kinatatakutan mo, Eduardo, ang malaman ng mga kaanib na hindi ka tunay na tipid. Diba? At lahat ng mga ginawa nyong kabalustugan sa iglesia, wala kang karapatang i-representa ang iglesia. Kasi self-appointed ka eh. Pero para mapagtakpan yun, natural, kailangan yun ng ibang puwersa. Ang puwersa sa gobyerno. And take note, ito pang sasabihin ko sa inyo. Yung mga pinapalabas nyo ngayon, sorry kung may masasagaan ako mga vloggers. Yung mga pinalalabas nyo ngayon na palayain si Ka-Angel para sa gobyerno nyo, huwag ganun. Kasi alam nyo, kung gusto ng pamilya na magsalita noon pa at hindi naalala yung kapatid nila, yung kuya nila, siguro ginawa na nila. Kaso hindi yun na itinuro ng Ka-Angel sa kanila, hindi yun ang itinurong hindi yun ang pagpapalaki sa kanila, magulang nila eh. Kaya, ayan, humaba ang buntot at sungay ni Eduardo. Okay? Sa tulong ng asawa niya. Okay, iyan ang nangyari. Hindi sila nagsalita. Meron pa nga that time eh. Daming nagsasalita na kung magsasalita lang daw sila Ka-Angel, susundin nila sila Ka-Angel eh. Meron pa nga nagsabi na asawa ng ministro na, ba't kasi ayaw magsalita eh? Total, tuloy na ganito, ganyan. Alam niyo ba yung hirap sa kalooban na dinadala nila? Na yung katotohanan na nasa dibdib lang nila, hindi nila mailabas. Dahil sa iba't ibang panggigipit. Gaano karami ang mga security guard na nakabantay sa kanila? Gaano kataas yung mga bakod na inilagay sa kanila? Aba, si Baby Lynn talaga yung mga utak ng ganyan. Tapos sasabihin nyo, nagkabaha-bahagi dahil sa kanila? Dahil kila Ka-Angel? Ang unang nagbahagi, ikaw, Baby Lynn, ikaw, EVM. Kasi, ikaw mismo yung lumayo sa pamilya mo eh. Nakinig ka dyan sa dikta ng asawa mong magaling. Si Baby Lynn, feeling niya siya ang tagapamahala, kaya dapat siya ang masusunod sa lahat ng sinasabi niya. Eh, in character nga yan eh. Balik ulit tayo dito sa yung sa issue na yan. Ito inilabas nila dahil nga sa utak nila na ever makalabas sila Ka-Angel, may sausaw ang gobyerno. Ito sasabihin ko sa inyo. Ilang taon nakakulong sila Ka-Angel. Neho. Wala yan sinabi. O humingi ng tulong sa mga politiko. Sino humingi ng tulong sa politiko? Di ba kayo? Ha? Di ba kayo ang humingi ng tulong? Kita nyo, nga si Loren Legarda, di ba? Nagsalita noon, nung may rally, pabor sa inyo. Ito na lang. Yung mga kinuha namin na magbabantay para sa kanila, anong ginawa nyo? Gusto nyo sabihin ko yung mga pangalan ng kinausap nyo para sabihin lang yung nagbabantay doon, yung leader na nagbabantay doon, nabitawan sila. O sige, gusto nyo sabihin ko kung sino-sino sila? Una na sa hunasan.
Meron pa mga nasa baba, meron namatay na general. Meron pa ngayon na maingay sa SOCMED. Pero nung panahon na yon, naniwala sa inyo. Yung mga kongresista na yan, yung mga inilagay yung mga kongresista na yan, na involved lahat sa korupsyon. Kayo naglagay dyan sa mga yan. Eh. Pero ayaw nyo nga malaman ng mga kaanib, di ba? Na kayo ang punot dulo ng lahat. Na kayong mga nag-iingay ngayon dahil kayo mismo ang sausaw sa korupsyon. At proven yan. Ginugulo nyo para lang sa ganun magkaroon ng ma-divert lahat ang bagay-bagay. Ito naman sa inyo, sa mga vloggers na yan. Pro Marcos, pro o anumang kulay kayo, wala akong pakialam. Ito naman sasabi ko sa inyo. Hindi si Ka-Angel ang sagot sa gulo ng Pilipinas, okay? Hindi siya lalabas dahil tinulungan siya ng kung sinong politiko o ng presidente ng bansa. Walang pakialam si BBM sa korte. Hindi siya judge, kasi siya yung na siya yung hahatol. Kung makalabas si Ka-Angel, dahil lumabas yung katotohanan, napatunayan niya sa sarili, dun sa mga na nasa sa korte, na totoo yung sinasabi niya, na totoo yung pinaglalaban niya. Nalalabas siya dahil inilaban niya yung karapatan niya, karapatan ng mga nakakulong. Hindi para sa anumang politika. Wala sila, si Eduardo lang ang mahilig sumausaw sa politika. Hindi sila nakikisawsaw sa politika. At yung sinasabi niyo na yan, na kailangan lumabas si Ka-Angel para palitan si EBM. Mali kayo dyan. Hindi nyo alam ang istruktura ng iglesia. Hindi ganun basta-basta. Kaya naman itong mga nasa sentral, sinasakyan. Hindi kayo nakakatulong sa sitwasyon ni Ka-Angel. Oo, gusto natin lahat na makalabas sila. Kasi yun ang tama. Yun ang dapat, makalabas sila. Makalabas sila, not to the point na may makikialam na politiko, o para gamitin. Hindi, kalokohan yan. Kasi, sa totoo lang, yung mga nasa gobyerno na yan, yung mga nasa departamento na yan, lahat yan, kay EVM. Kasi naniniwala silang kapalit ng KRD si EVM. Hindi problema ni Ka-Angel yun. Ha? Ang problema ni Ka-Angel, ipaglaban niya yung karapatan niya. Yung karapatan nila na tinapakan. Kung meron dapat na kumilos, gumawa ng hakbang para tapusin ang pagsawsaw ng nasa sentral sa gobyerno. Yung mga nasa gobyerno mismo, alam niya. Yung mga senador na yan, alam nilang lahat. Yung mga kongresista na yan, mga alam yan. Karamihan nga silang pumasok sa corruption sa flood. Mga dinala nila eh. Kapag nakita nyo yung listahan kung sino mga kongresista, kung sino yung mga kontrakto na nandun, malalaman nyo. Tapos sasabihin nyo ngayon kasi kinakalaban ng iglesia. No, hindi kinakalaban ng iglesia. Katunayan nga kahit may mga alam nananahimik sa takot kay Eduardo. So kung meron kayong bubuligligin, dapat buligligin. Yung nasa gobyerno, maging matapang sila para sa mamamayang Pilipino. At hindi si Ka-Angel ang sagot sa gusto nyong mangyari. Tapos yung expectation nyo, pag hindi nangyari, madidisappoint kayo. What the heck? Sila, nilalaban nila yung karapatan nila.
sa ginawa nitong mga nasa sentral na walang puso, na walang budget. Eto nga si AAT umiiyak pa sa harap ng nangako kay KRD na na babantayan niya yung pamilya. Anong nangyari? Siya mismo unang-unang sumisigaw ng hostesya laban kay De Lima. Inupo nila si Kalida sa Solicitors General, sa OSG. Ano ginawa ni Kalida? Pinaboran sila ng pinaboran. Dapat nung tapos na eh. Kung itong si Kalida lang naging matinong OSD, hindi eh. Kaya nga siya inilagay bilang OSD dahil gagamitin siya doon. So si Marcoleta, bakit ba siya naging kongresista? Pinaluklok talaga siya doon, pinaupo talaga siya doon para siya gamitin. Para siya ang maging promotor ng lobbying. Tapos ibabalik niyo sa pamilya, ibabalik niyo dun sa nananahimik na pamilya. Alam mo ba kung gaano katindi nung tinitiis nila? Ha? Hindi sila nagsasalita kasi hindi pa panahon. Hindi pa panahon para sila magsalita. Ang kinakailangan nila is mailaban nila yung karapatan nila na tinapakan, dinungisan, binalahura, unang-una na ng kadugo nila. Tapos, kung sinasabi nyo na meron dapat gobyerno na tumulong dapat kina Ka-Angel, si Duterte, bakit kanyo? Ilang beses kaming lumapit sa opisina ni Duterte. Pero nada. Anong sagot? Magpakita daw ng bilang. Ganun, magpakita ng bilang. Paano magpapakita ng bilang? Itong mga nasa sentral walang ginawa kundi magpakalat ng pananakot. Marami silang ginagawang mga pananakot sa mga kaanib. Ha? Marami silang, may mga pinapatay sila. Tapos, ibibwelta nyo na naman dun sa pamilya. Ay nako. Ayoko lang ilabas kung sino-sino yung mga nasa gobyerno talaga. Meron pa nga dyan yung na ginamit nila sa Supreme Court na manggapang maglabi. Isa sa kinikilala kuno na negosyante na dami nila. Ayokong i-mention yung pangalan niya. Pero nasa documentation lahat yan. Yung ginagamit nila sa Supreme Court. Muntakin mo yun. Tapos itong mga pinalabas nila na mga hindi daw nadukot, etc. na in-interview nila, ginamit nila yung isang journalist ng isang istasyon at pati si Saison. What the heck? O sino ngayon ang nakikipagsabwatan sa mga personalities, sa mga politicians, sa kung kani-kanino? Hindi ba kayong nasa sentral? Loyalty check. Ultimo nga si Mison ginamit nyo Ginamit nyo nga sa akin si Mison Noong nakapwesto pa siya bilang chief ng immigration. Di ba? Si Mison yung ginamit nyo. Itong mga bastos na mga vloggers na to na mga OWI.
na akala mo may alam na alam sa mga nangyayari sa iglesia, mabubulantang na lang sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ng nasa sentral. Yung mga niloklok nilang politicians na halos lahat saw-saw sa korupsyon. Di ba nakakahiya yun? Kasi leader ka tinitingala ka, kumbaga ikaw yung nire-respeto. Tapos babas-basan mo yung mga politikong korap. Abot ang tanggol nyo kay Marcoleta ngayon. Teka, dalawang bill na ginawa ni Marcoleta, copy-paste. Saan napunta yung pondo nun? Na dalawang bill, iisa yung laman. Copy-paste nga eh. O tapos sasabihin nyo, walang kasalanan si Marcoleta. Hello. Galing nyo sa fake news. Galing gumawa. Teka, tanong ko lang. Bibilin, ikaw ba yung gumagawa nung script na sasabihin nila? At saka eto, noon hindi kita binanatan, Michael Sandoval, kasi kumukuha ako ng ebidensya laban sa inyo. Pero ngayon na nuknukan ng dami na ako nakuhang ebidensya sa mga pinagagawa niyo, pinagsasabi niyo laban sa akin, laban sa pamilya, sapat-sapat na yun. O makabanat ka, Michael Sandoval, akala mo gwapong-gwapo ka. Tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Excuse me. Ewan ko ba kung yun pa yung mga alanganin ng pagmumukha. Ang yayabang, no? Ang yayabang makapagsalita. Na akala mo kilalang kilala ka nila. Na akala mo porke nakaupo sila sa TV, porke nakaupo sila doon, tama na yung mga pinagsasasabi nila. Ay, and by the way, congratulations. Meron na pala kayo ng billing property sa Las Vegas na kung saan doon ang SEBC. Meron na naman kayong bagong troll farm, no? Kung saan-saan yung mga, ay nako, kung saan-saan yung troll farms nyo. Pinag-aaralan ko nga yung mga vlogs ng mga vlogger na yan, yung mga pages nila na paramihan na ng followers, tapos sasabihin niyo sa akin, hindi naman ako konting followers ko. Hindi naman ako sa followers Kaya lagi naman pinapahatak yung page ko. Hindi big deal sa akin yan. Ang importante sa akin, makarating mismo sa'yo, Babylin Ventura, at sa asawa mo, yung sinasabi ko. Kasi alam ko naman na pag may sinabi ako, may ginagawa kayo. Hindi ko kailangan yung followers na nuknukan ng dami. Hindi ko yung kailangan. Ang kailangan ko, makarating mismo sa inyo yung sinasabi ko. Kasi, gumagawa kayo ng way na pag-aaralan ko rin naman. Kaya tantanan niyo yung pamilya. Yung pamilya, nananahimik yan. Huwag naman nating ihalo sa hindi maganda. O gusto natin na makalabas sila, na maging karoon ng kasagutan, yung inilalaban nila. Pero tantanan nyo, huwag nyo ihalo sa politika dahil hindi yan ang prioridad nila. Kaya nyo gustong lumabas kasi hindi. Problema ni BBM yan, problema ng gobyerno yan, kung paano nila ilalabas lahat ang alam nila laban sa ginawa nung nasa sentral. Walang kinalaman dyan, Ka-Angel. Kaya tumigil kayo, please lang. Hindi nakakatulong. Mga panawagan na President
BBM, tulungan niyo po si Ka Angel. Kung gusto nilang tulungan noon pa. Alam niyo nga na sinusuhulan na nga sila ng pera noon eh. Mawawala yung kaso, malis lang sila ng Pilipinas, bibigyan sila ng pera. Pero tinanggihan ng pamilya, tinanggihan ng mga nakakulong. Bakit? Ang gusto nila fair trial, ang gusto nila manaig yung katotohanan at hindi sila luluhod kay Eduardo. Bakit? Akala nyo ba hindi sila araw-araw, hindi nila nararamdaman ang peligro sa araw-araw? Ramdam na ramdam nila yan. Kaya nga ingat na ingat sila. Dahil alam nila, isang maling kilos nila, etong nasa central, gagamitin yung laban sa kanila. O kita mo, itong video, ginagamit laban sa kanila. Pero ang tutuusin, tama, yung ginawa nila ka Tenny, nila ka Angel na magsalita para malaman. Hindi lang para sa pamilya nila, yung mga ginagawang pananakot sa pamilya nila, lalo na dun sa mga alam nila na naniniwala sa sitwasyon nila. Galing nga eh. Diba kaya, ang galing nyo nga manakot eh, dun sa mga pinadukot nyo na mga natakot yan sa inyo eh. Pero di nangangahulugan na tama yung sinasabi nyo. Lalo ka na, teka, si TJ, alam mo kung ano yung ginawa mo, no? At yung asawa mo, alam nyo kung anong, eto nga eh, etong si Babylin, di niya inisip na in the future, kung magkakaroon ng kung ano-anong mangyayari, ang unang-unang magsasuffer yung mga apo niya. Bakit kanyo? Sangkot sila eh. Sangkot yung mga anak niya sa mga kalukuhang pinagagawa nila. Sa mga papeles, ng dokumento na pineke. Manugang at anak niya, sabit lahat kayo dyan. Anong mangyayari sa apo mo? Okay lang sa'yo na habang lumalaki yung mga apo mo, may maririnig na ganito, ganyan? Makasarili ka kasi. Makasarili ka. Kaya, Babylin Ventura at EVM, kung merong dapat kayong baguhin, mga sarili nyo, hindi pa tapos ang pagkakataon nyo. Di nga ba, sabi ng tatay mo, hanggat hindi naghuhukom, may chance ka pa. Iyan eh, kung tatablang ka pa sa dami just na ginawa mo sa magulang mo, lalong-lalo na yung lupa na alam mo na binili ng tatay mo, na inipon niya sa sarili niyang pera. Yun nandun sa Batangas, na ngayon ang kung sino yung may-ari, yung isang restaurant, nakailang beses na nagbentahan yan. Ay nako. Dami kong gustong sabihin, pero cut na lang muna ulit. Susunod na naman ulit. Susundan ko pa rin to. Kaya mahaba-haba na naman eh. So, ganang araw ulit. Ako si BA. Babu.